question, di ba? Balikan natin yung question, mga kapatid. Sa gitna ng kakulangan o kahirapan, lahat naman tayo may ganyan eh. Di ba? Meron tayong kakulangan, meron din naman tayong kahirapan. Wala naman sa atin ditong perpekto ang buhay. Di ba? Lahat tayo may pinagdadaanan, lahat tayo nahihirapan. Ang tanong, paano ako tinatawag ng Diyos na magtiwala sa Kanyang kabutihan? Paano tayo tumutugon? Paano yung pagtawag ng Diyos sa atin? No, na ginagawa? At the same time, paano ka magtitiwala doon sa kabutihan ng Panginoon na sa kabila ng mga kahirapan, na sa kabila ng mga kakulangan, ay nandoon ka pa rin. No? Ayan, talaga namang sabi nga sa tema, pananalig at tapat sa Diyos ay sapat. No? I-discuss natin, bakit ganun yung tema? Parang malayo ba sa gospel reading? Na? Okay. Sabi kasi sa Lucas 11:47, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Pinagpapatayo na ninyo, magagarang libingan, ang mga propeta pinakain ng inyong mga linuno. Diba? Ang pinagtutungkulan mo nito, mga kapatid, ang Panginoong Jesus ay nagsalita. Sabi niya, kayong mga Israelita, diba? Kayo yung aking panganay na anak. Nakakabag ako sa inyo. Kasi pinagtatayo niyo ng magagarang libingan. Yung mga propeta, pinatay ninyo. Ibig sabihin, yung mga propeta, hindi nila binigyan hindi nila pinakinggan. Tapos ngayon, pinagpapatayo nila na magagarang libingan. Meron po tayong 4 na tema ng pagninilayan. Isa-isahin po natin yung mga tema na yan. No? Pananalig at katapatan sa Diyos. Pangalawa, pag-iwas sa pagkukunwari. Pangatlo, pagtanggap sa katotohanan. At pang-apat, pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isa-isahin po natin talakayin ang 4 na tema ng pagninilayan. Pananalig at katapatan ng Diyos. Hindi sukatan ng katapatan ang panlabas na gawa, no? So, hindi po yung panlabas na gawain o ginagawa natin yung sukatan ng katapatan. Sasabihin ko lang na tapat ka, na ikaw ay naglilingkod. Pero deep inside your heart, nandoon yung pag-iimbon. Deep inside your heart, nandoon po yung ayoko namang sumunod din. Masama ang loob. No? So, ang panlabas po na kabanalan ay hindi tunay na kabanalan. Ayan. Maging aware po tayo doon sa mga ginagawa natin na nananalangin tayo, pero hindi naman pala ito tunay na kabanalan dahil sa kaituturan ng ating puso, nandoon po yung kimkim na galit, nandoon po yung mga polluted na mga elemento sa ating puso. Amen? No? Sabi nga, di ba, ng mga Israelita, sabi nga ng Panginoong Jesus, pinatatayo niyo ng libingan. Yung pagpapatayo po ng mga libingan na yan ng mga Israelita, ito po ay simbolo lamang para lang makilala na ito ang propeta sa Sakarias. Papakilala lang nila, pero pinapatay din nila. Ito, or di kaya pinapatay man nila, hindi rin nila pinakinggan. No? So, simbolo yung pagpapatayo ng libingan na ginagawa. Pero ang tunay na paggalang, ito po yung pagsunod sa mensahe ng mga propeta. Amen? Kung sinusunod po nila yung mga propeta, yung mga mensahe na pinapadala ng Diyos sa mga propeta at sinasabi iyon sa mga tao, kung susundin nila, yun po yung sinasabing pananalig at
katapatan sa Diyos, di ba? Hindi nila sasabitin na sila ay ipatapon sa iba't ibang mga bansa. Hindi sasabitin ng mga Israelita yung pagsakop ng mga bansa sa kanila, kundi mananatili silang banal na bansa. Amen? Dalampakan po natin ang Panginoon. No? Pangalawa, ito po ay pag-iwas sa pagkukunwari. Sinasabi natin, plastic. No? Ito po ay gaano, suriin po natin ang ating mga sarili. Gaano po kalalim yung ating ugnayan sa Diyos. Inaanyayahan po tayong lahat na suriin natin ang ating mga sarili. Gaano kaya kalalim yung aking ugnayan sa Panginoon? Sino po dito ang may prayer time? Taas ang kamay. Ayan. Anong oras ang prayer time? Sister P? Umaga. O, diba? Diba? Lahat kayo tatlo. Pagka nakaalis na sila, prayer time. Ayan, no? Minsan, depende po sa atin yan eh. Kung ano yung oras ng inyong prayer time. Halimbawa, mas gusto nyo na abala kayo sa maghapon. Pero pagdating sa gabi, solo nyo na. Prayer time. Halimbawa, prayer time, pagkagising nyo sa umaga, nagpapasalamat agad kayo sa Panginoon. Sa biyaya na ito, prayer time. No? And then, syempre, yung attending the Mass, prayer time. Mass is the highest form of worship. Di ba po? Kaya talagang hindi mawawala sa atin ang pagsamba sa pamamagitan ng banal na misa. No? Ang pag-iwas po sa pagkukunwari, ito po ay tumutukoy sa panlabas na pagpapakita ng kabanalan o pagiging maka-Diyos. Pero, salungat naman sa tunay na lamang ng puso. Diba? Ito rin po ay babala sa pagiging tayo, mga reliyoso, sa anyo, pero kulang sa pag-ibig, kulang sa katarungan, kulang sa katapatan sa Diyos. Diba? Ang hirap sumunod. Nagkukunwari tayo na mahal natin si Lord, pero hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa. Amen? Sinasabi natin na, Lord, I love you. Pero, diba, may nakikita tayo na kaawa-awa ang kapwa natin. Diba? So, hindi natin mabigyan ng limos, hindi ba natin mabigyan ng panalangin, hindi natin sabi nga ni Pope Francis, diba, nung siya ay nabubuhay pa, ano yung sinabi niya? Compassion. Mercy and compassion. Diba? Pinopromote po niya yan. Na tayo po ay merong mercy, meron tayong pagkaawa sa ating kapwa. At meron tayong dapat na sinasabi na compassion. Ang compassion ay pagbibigay ng concern, pagbibigay ng pagmamahal sa ating pagmamalasakit. Ayan, no? Maging malasakit. No? At nabasa natin kanina, tinuligsa ni Jesus ang mga eskriba at pariseo dahil sa kanilang pagkukunwari. Master po ito ng mga eskriba at pariseo. Ginagalang nila yung mga propeta nagsasalita. Pero, tinatanggihan nila yung mensahe ng Diyos at hindi nila ginagawa. So ito po ay isang paalala sa atin na may kasamang pagsunod. Kahit po tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos, kailangan po nandun yung pagsunod. Nandun din po yung kababaang loob sa ating mga ikinikilos. Amen? Okay, amen po tayo dyan. Pangatlo, pagtanggap sa katotohanan. Minsan mahirap talagang tanggapin ang katotohanan. Sabi nga, the truth hurts. Diba? Pero minsan, yung masakit na salita na yung totoong salita na yun, yun yung nakakapagpabago sa atin. Amen? Ang kailangan lang po natin ay tanggapin. Yun yung totoo eh. Sabihin sa'yo, hindi ka maganda. Totoo, hindi maganda. Ano naman, magpapaganda. Diba?
Diyos. Kahit mahirap tanggapin yung mga pangyayari, mananalig ako. Dahil alam ko na ang Diyos ay sapat. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya ganun nga ang ating katanungan eh. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kakulangan. Diba? Nandun ka pa rin ba para kay Lord? Anong sasabihin natin? Mananalig ako. Amen? Sabihin nyo nga. Mananalig ako. Amen. Dahil si Lord ay sapat. Sapat na yun. Si Lord, no? Ang pananalig din po ay pagtanggap sa Diyos bilang katotohanan. Sino ba yung katotohanan? Ang Diyos. Diba? Si Lord lang po yung katotohanan. Wala nang iba. Kaya nga nandun yung Biblia dahil yun ang salita ng Diyos. At nandoon yung katotohanan. Hindi po ito nakabatay sa damdamin o sitwasyon, kundi ito po ay nakabatay sa tiwala natin sa Panginoon. Na siya ay makapangyarihan, na siya ay tapat, at siya ay mapagmahal. Tandaan po natin yan. Ang tatlong karakter ng Diyos. Tapat, no? Makapangyarihan, at mapagmahal. Kahit na ano pang pinagdadaanan natin sa ating buhay, nandiyan ang Diyos, lagi nating katabi. Hindi lang po natin kinakalapit, Lord, help. No? Kulang lang tayo sa ganun. No? Kaya patuloy lang yung pananalig na nandiyan sa tabi ang Panginoon. Kahit na ano pa yung ating mga pinagdadaanan sa buhay. Ang pananalig ay pagyakap. Sabihin nyo nga po, pagyakap. Ayan, pagyakap saan? Paghayakap sa katotohanan na ang buhay ay hindi madali. Amen? No? Hindi po laging madali. Minsan napapadali natin dahil umaasa tayo sa sarili nating kakayanan. Amen? Pero pagkatapos nun, nagdurusa tayo dahil mali yung ating naging desisyon. Amen? No? Tulad po ng mga propeta, tinanggap nila yung katotohanan. Na kahit kapalit ng pagtayo nila, kahit nakapalit ng pagsasalita nila ng katotohanan, ay pag-usig, nandun pa rin sila nananalig sa Panginoon. Amen? No? At ganoon din po tayo. Kahit na may mga sakripisyo tayo sa buhay, kahit na meron tayong paghihirap sa buhay, patuloy po tayong manalig, katulad ng mga propeta. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Last, ang pananalig ay hindi bulag sa pagsunod, no? Kundi bukas sa puso, sa katotohanan. Okay? So, hindi po ito bulag sa pagsunod. Nakikita natin ang pagsunod natin sa katotohanan. Kailangan po natin buksan ang ating mga puso para makita natin yung ating pananalig. Yung pagtalima natin na ang Diyos yung liwanag kahit na dumaraan tayo sa madilim. Amen? Okay na ba yun? Dumadaan tayo sa madilim, pero alam natin, kasama natin ang Diyos. Diba? Lagi natin kasama ang Diyos. Ika-apat, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Madali po bang sumunod sa kalooban ng Diyos? Madali po ba? Totoo po. Pero alam natin na ang Diyos ang daan ng katotohanan at ang buhay. Amen? No? Na ang pagsunod sa kanyang kalooban ay sapat. Ayan. Sapat ang pananalig sa gitna ng mga pagsubok. No? Ang mga propeta po ay nananatiling tapat. Ang mga apostol at disipulo nananatiling tapat. Kung noon, yung persecution, no? Yung pag-uusig, napakalawa, madili silang usigin. Sa panahon ngayon, wala namang umuusig sa atin. Ang tanging kalaban natin ang ating mga sarili. Amen? Yun ang kalaban natin, yung mga sarili natin. Pupunta ka ng prayer meeting.
bisitang dumating. Diba? Sarili po natin ang ating mga kalaban. Unlike noon, pag-uusig talaga ang hinaharap ng mga tagasunod ng Panginoon. Ngayon, ano na lang ang kailangan natin gawin? Sarili na lang natin. No? Sarili na lang natin yung kalaban natin para makasunod tayo. Tayo rin po ay tinatawag na maging matatag. No? Pagsunod sa kalooban, pananalig na sapat upang manatili po tayo matuwid. Ha? Ang pagkilala na ang Diyos ang may pinakamainam na plano sa atin. No? Mababasa po natin sa Roma 8:28 na ang kalooban ng Diyos ay hindi laging tugma sa kagustuhan natin. Ngunit, ito po ay laging para sa ating kabutihan. Magtitiwala po ba tayo sa Panginoon na ang nais sa atin ay kabutihan? Amen? Magtitiwala ka ba sa kapwa mo na minsan ay hindi mo alam kung saan ka dadalhin? Kanino kang masigit na magtitiwala? Sa kapwa o sa Panginoon? Diba? Amen, no? And then ang pagkakaroon po ng pusong handang magpakumbaba. Ito po yung lagi na sinasabi sa atin na ang pagsunod po ay nangangahulugang pagtanggap na hindi natin alam ang lahat. Pero ang Diyos ang higit na nakakaalam. Magkaroon po tayo ng puso na handang magpakumbaba. Yes, Lord. Yes, Lord. Kung saan mo ko namin, yes, Lord. Kung hindi ka patulugin ni Lord dahil gumagawa ka pa ng PowerPoint pro, okay lang, Lord. Hindi ka sa totoo lang mga kapatid, hindi ko nararanasan ang kapaguran pagka gumagawa ako ng PowerPoint at ng mga notes at ng activity sa Panginoon. Pero pagka wala kang ginagawa, wala akong ginagawang ganito, nararamdaman ko yung sakit ng back. Sakit ng katawan ko. Iba yung vitamins na binibigay ng pananalig sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Alam niyo po, isa po yung pagkilos ayon sa pananampalataya at hindi sa damdamin. Minsan ang kalooban ng Diyos ay magdadala po sa atin ng mahirap na landas. Totoo po yun. Pero, ito po ay landas ng biyaya. Naalala nyo yung kamelyo? Sabi, mas madali pa sa kamelyo na dumaan sa butas ng karayom kesa doon sa taong dagat, no? Mas madali pa talaga. Dahil yung mga pinagdadaanan natin na kapulangan, yung mga pinagdadaanan po natin na mga kagipitan na ito po yung parang passes natin. Alam niyo yung passes? Hindi ko alam kung ano yung passes ngayon sa ano eh. Ha? Yung free ticket, yung susi, yung mga kapighatian natin na nararanasan natin ngayon, ito po yung susi natin saan? Doon sa landas ng biyaya. Yes, may sakripisyo. May sakripisyo sa paglilingkod sa Panginoon. Pero nandoon ang Diyos, hindi siya bulag para tingnan ka niya, para pagkalooban ka ng landas ng biyaya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And then, pagsakop natin mga kapatid, pagsakop saan? Pagsakop natin sa Diyos araw-araw. Hindi lang po ito tungkol sa malalaking desisyon, kundi araw-araw. Sa pagpili natin, ito ba ay mabuti? Ito ba yung totoo? Ito ba ay para sa pag-ibig? No, lagi po natin na aangkinin at magpapasakop tayo araw-araw sa Panginoon. Dahil yung desisyon natin na ginagawa araw-araw, ito po ay dapat na pumipili tayo ng mabuti. Pumipili tayo kung ano yung totoo. Pinipili po natin yung pag-ibig. At yung po yung sinasabi na pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Panghuli na lamang po. No, kahit po sa panahon ngayon,
lahat po. Lahat po tayo, kahit wala pong nakaupo dyan, pero yung mga taong mga dapat na nakaupo riyan, lahat po tayo ay tinatawag na maging tapat sa Diyos. Hindi lamang po sa salita, kundi kailangan po para sa gawa. Dahil ang sapat ay ang